Erwin Tulfo, Chairman ng Games and Amusement and Social Justice and Welfare and Rural Development Committees at Committee on Foreign Relations. Vice Chairman din po ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo. Sir, good morning. Sir Rod, good morning po at thank you po. Opo. Alright. Ang tawag po ng Malacanang isang lousy script. Opo, yung paglantad ng 18 miyembro ng Philippine Marines at yung kickback list di umano. Opo, na kanila pong ibinunyag. Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, destabilisasyon lang ang paglutang ng 18 miyembro ng Philippine Marines. Kayo po, anong tawag rito? Dahil kasama din po ang inyong pangalan doon, Senator Erwin. Alam mo, Rod, ayaw ko na sana sagutin yan dahil Opo. sa social media lang pumutok yan. Ang mainstream media, hindi naman nila sinakyan yan. Mhm. Because napansin siguro ng mga desk natin, ng mga producer natin, parang pananaw nila, parang pananaw din ng Malacanang at iba pa na scripted ito. Mhm. Unang-una, Rod, titignan mo sino ba yung mga yan? Ikagrupo lang Gutesa yan, di ba? Mm-mm. Nasaan na si Gutesa, nawawala. Sabi po ng Philippine Navy doon sa 14. Apat doon, hindi naman talaga naging miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Oho. Tapos may natitirang 14. Doon sa 14, 18 sila, 14, karamihan doon mga sinibak sa serbisyo. Oo. Ibig sabihin may mga kaso. So doon pa lang, Rod, may question of credibility na kaagad. Kaya ayaw ko sanang patulan at ayaw patulan ng mainstream media. Tsaka medyo mali-mali, Rod, kung may mga sinasabi na. Pangalawa, ito na lang, Rod, ang tanong natin, para saan daw yung dineliver sa akin kung sinama yung pangalan ko para saan, Oho. Rod, at saka bakit? Yun ang Oo. tanong ko. Ay, ano bang sabi nila? Kasi hindi ko naman binasa, pinagtawanan ko lang. May nagsabi lang sa akin, hindi ko naman sinundan yung press con. Oo. Ano raw ho ba? Bakit daw ho ba nagbigay? Bakit daw ho ba nagpadala ng pera sa saldi ko? Ano raw ho yun? Oho. Para saan daw? Oho. At saka ang tanong, bakit isinama yung pangalan ninyo? Anong pakay nila? Sir, alam mo, naalala mo last week, nag-trending po tayo Oo. na meron po kasing isang political analyst. Nakikita ko lang dyan ba't sinama. Isang pong political analyst na in-interview sa isang TV Mm-mm. at sinabi ang best tandem na tatalo kay Sara Lenny Erwin. Wala naman ho akong kinalaman doon. So I believe it's politics. Okay. Yun ho naging problema. So yun ho sagot ko sa media. Sabi ko, abangan na ho natin, may mga lalabas na ho dyan na banat, intriga. Ayan na nga ho yan. Una pa lamang ho yan. Pero like I said, Rod, wala akong interest tumakbo sa higher office kasi experience ko, Rod, yung pagtakbo ko pa lang sa Senado, galiwat kanan na, bugbog ako, pamilya ko, question ng citizenship, credibility, yung mga kaso, etc. Lalo na ngayon, Vice President ang tatakbuhan, Diyos ko po. Ayun, tuloy, tingnan mo, tumanggap na mali-malitang pera mula kay saldi ko. Pero ang tanong ho natin yung boss, gusto ko malaman, bakit daw? Nagsabi po ba sila kung para saan ho yun? Ano hong dahilan? Oho. Kasi napakadaming pangalan dun sa listahan eh. Pati pangalan nga ni Chairman ng COMELEC nandun. Ilang mga kongresista, pangalan ng ilang mga senador at ang pangalan ng Pangulo. Kasama talaga. Kaya nga, Rod, ang tanong ko, hindi malinaw. Sinabi, nag-deliver lang ng pera daw. Ang kwento ho sa akin. Kasi hindi ko naman binasa affidavit. Hindi ko naman pinanood po yung kanilang press conference dahil may committee hearing po tayo. Ang tanong po kasi, gusto ko malaman, para saan yung pera? Ba't sila magbibigay ng pera? Kung sabihin nila ho, flood control yun, ang tanong po natin, nandiyan po ba sa allocables yung pangalan ko? Kasama po ba sa binigyan ng flood control budget ni Saldico ang inyong lingkod? Wala naman ho, di ho ba? No. Kasi kung sasabihin, yun ay suhol para doon sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi po ako pumirma. Kasi ho, paakyat ako ng Senado noon kasi ite-telegraph ko yung decision ko. Pumirma ako doon na for impeachment si Sara. Mate-telegraph yung decision mo as a judge, di ba? Pagtungtong ko sa Senado. Kung sasabihin nila niya suhol yung para sa Quadcom, hindi rin ako Quadcom member, Rod eh. Hindi ako naging member, never ako naging member ng Quadcom. So, ako daw susuhulan. Kung sasabihin sa ICC, ano naman kinalaman ko? Executive decision ng ICC, wala ako sa
consultant dyan. Wala akong kinalaman. Kaya para saan yung mali-maleta na sinasabing diniliver sa akin sa kongreso, sa kung saan man dyan, sa bahay. So, hindi ko maintindihan. Kaya ayaw ko sanang sagutin. Oo. It's just like suki ko ang DCXL pag umaga. Bago ako mag-exercise, nakita ko yung message ng staff ninyo. Kaya nag-call ako. Rod. Actually, ayaw ko sanang sagutin yan. Yeah, okay. Pero hindi, isang tanong din dyan na Senator Erwin matagal na itong iniimbestigahan. Binuo na nga yung ICI. Di sana noon pa, habang ongoing yung investigation ng Senate Blue Ribbon at ng ICI, kanilang pinaingay na ito. Tayo, Rod, me and you, no? Tayo nasa media. Alam natin yung mga tinasabing spin doctor, yung para i-deviate yung storya, di po ba? Para mapatay yung isang storya, gagawa ka ng isang malaking storya. Medyo malaki siyang storya. Para siguro mawala yung focus sa mga tao sa ICC. Yun ho yung question doon. At ay questionin ang kredibilidad ng ICC. Yan lang ho yan, naiisip ko Tapos yun nga, yung banat to siguro, ayaw nilang may grupo. Ayaw ako tumakbo sa... Wala po akong interest, sasabihin ko na ngayon sa iyo, Rod. Wala akong interest tumakbong bise. If ever man, ang susunod na re-election ko ay 2031 pa, tatakbo lang po tayo, magpapa-re-elect siguro. Pero I'm not so sure, medyo pagod na rin ho tayo. Yung mga gano'n, mabuti yung bumalik na lamang pagiging anchor o broadcaster. Kasi sa ganito, Rod, masalamuot ang buhay. Diyos ko po, parang ituro lang yung kamay mo. Yari ka na. Kahit iuso lang yung walang ebidensya. Ang problema sa atin, Rod, napansin ko, ito matagal ko na napapansin, kawawa din po yung mga opisyal natin. Hindi na po pumupunta yung mga tao sa korte, sa social media na lang. Kaya kahit walang ebidensya, social media, ilalabas sa social media. Hinuhusga na. Yun na nga yun, sinasabing, kung gusto mong, siguro may panumpaan mo yung salaysay mo dyan, i-file mo, marami namang venue, may ombudsman naman dyan, very credible ang ombudsman na natin ngayon under Secretary Boying Rimulya, o Ombudsman Rimulya. Nandyan din po yung mga korte natin, ang DOJ, nandyan din natin yung Ethics Committee, kung may ganun silang reklamo. Ba't hindi nila isampa sa Ethics Committee ng Senado? Di po ba? O sa Kongreso? Marami silang avenues kaysa sa social media. Kasi ang problema sa social, parang ang kakaroon, yung nagiging instead na korte, ang social media nagiging korte. Siyempre, mga tao, iba't ibang opinion po dyan. Kaya ayaw ko sagutin talaga yan, Rod. Pero nandito na tayo at marami nagtatanong sa akin ng mga kaibigan, kamag-anak. Sabi ko, walang katotohanan. Sabi sa akin ng mga kaibigan, pati mo sagutin. Sabi ko, tsaka na. Pero, since nag-text kayo ngayong umaga, suki ko din si XL noon pa man. So, kayo unang radio na pumaga ko ma-interview dyan. Ay, salamat, Senator. So, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga, sabi nyo nga sa social media, kaagat-agat ang tao naniniwala, hinuhusgahan kaagad kahit hindi pa Rod, ganito na lang mensahe ko. Alam ko na po ang dahilan yan kung bakit sinama panghuli pa ako doon sa listahan. Hindi po ako tatakbo bilang Vice President sa 2028. Okay? Hindi po ako magiging katandem ni Leni Robredo, ni Madam Leni Robredo, o sino man. Wala po akong interest na tumakbo sa 2028 kahit kausapin pa po tayo. Po ba? Wala po, dahil masalimuot po yan. Okay na ho sana, tahimik ko yung buhay natin sa Senado, trabaho na lang tayo. Focus tayo sa mga naipangako natin na mababang presyo ng mga bilihin, pagpapagamot. Importante Unfortunately, Rod, hindi natatakil. Puro, yung witch hunting tayo ngayon. Hindi witch hunting, kundi pointing fingers right now at hanap ng... Naintindihan ko, Rod, na pagtuunan din ng panahon itong accountability. Pero kung gaano karaming accountability na oras na ginugugol natin habulin ng mga opisyal na korap, dapat ganun din kadaming accountability doon sa oras doon sa paghahanap ng solusyon paano mapamura ang bilihin ng pagkain. Paano makakakuha ng libre ng pagpapagamot. Araw-araw, Rod, sa opisina ko, hindi bababa sa 100 hanggang 200 katao ang pumipilat na hingi po ng medical assistance.
Mhm. Araw-araw po yan. Tatlo po yung opisina ko. Meron po ako sa Zamboanga, may satellite office ako at sa Palawan. Mm-mm. Sumaabot po ng mga 300 hanggang 600 katao po na pila sa opisina ko. Naghihingi po ng medical assistance. Yan Ganun. ho ang sinasabi natin. Yan ho yung problema ho natin ng ating bayan na hindi po nasusolusyonan. Oho. Puro ho pinag-uusapan pareho na mababa at mataas ang kapulungan. Impeachment ni ganito, impeachment ni ganon, accountability ni ganito, accountability ni ganon, ikulong si ganito, ikulong si ganon. Pero paano po yung taong bayan? Gutom po. Maganda hong pakinggan, maganda panoorin, para pong telenovela di ba? Lalo na pag may blue ribbon. Oo. Talagang maglalaway ka sa anong susunod na kabanata. Oo. Pero kumakalamang sikmura ng mga nanonood ng taong bayan, Rod. Tama. Ayan ang importante. Kaya nga minsan naisip ko, minsan at the end of the day, naipag-isip-isip ko, ano ba talaga mahalaga? Yung kumakalam na sikmura, kailangan mabigyan ng atensyon o yung pananagutan ng mga kawatan na ito. I know, pareho po yun. Pero siguro kung survival, we're talking of survival, siguro, Rod, doon tayo sa survival. Pangalawa po yung accountability, di po ba? Mhm. Tama. Kasi kung puro tayo po accountability, nagugutom ang taong bayan, wala rin hong mangyayari. Ipa-account mo, sige, ipakulong mo lahat, gutom po yung taong bayan. Ang kawawa po dyan yung mga bata. Oo. Hindi na nga pinapansin ng tao yung mga mahalagang panukalang batas na binabalita eh. Ang tinututukan na lang rito. Sir, ang hinahanap po natin ng pareho ng administrasyong Marcos, lahat po, ay paano magkaroon ng bigas na yung sinasabi na 20. na 20 pesos. Ginagawa naman ng paraan ng Pangulo, pero talagang sadyang mahal po yung mga fertilizer. Yan po nagpapamahal po dyan, fertilizer, etc. Hindi tayo makaagapay kumpara sa mga bigas na galing sa ibang bansa, yung importasyon. Kaya we rely din po sa importation ng bigas para makakuha ng mura na bigas. Pero papatayin naman natin yung industry ng mga magsasaka natin dito ng mga nasa bigas, si Rod. Opo. So we have to balance, di po ba? Pero ang problema nga, yung fertilizer imported po galing sa abroad, tignan mo naman yung peso to dollar, di po ba? Problematic natin. Yeah. Pangalawa po, yung sinasabi na libreng paggamot, zero billing. Oo. Pinaasa lang pala yung ilang mga kababayan natin kasi ang lumalabas, sabi ng DOH, zero billing na tayo. Rod, pumunta ka ngayon sa mga government hospital, nakapila doon at pinapadala ng sulat, yung lalo yung mga naka-private ward, magbayad na kayo, magbayad kayo. Opo. Isang example dyan, Rod, kahapon, yung kamag-anak ng isang artista, matandang artista na, Oo. kulang ng 150,000, pinapalayas na siya sa ospital, naka-life support. Paano yun? Nagsumbong na yung pamilya. Kinastigo ko yung ospital, sabi ko, walang hiya kayo. Kita nyo na ako, kasi sir, naka-private siya. Sabi ko, hindi magpa-private yan kung merong kama sa public, Tama. yung pre-ward. Puno lagi, Rod. Ikutin mo ng ospital, lahat ng government hospital, punong-puno yung pre-ward. Dapat damihan nila yung pre-ward, yung walang bayad. Ang problema, Rod, mas marami ang mga pay-ward, mga kwarto, pay room. O yun ang problema. Kaya nga, kung ikaw, Rod, emergency, dali mo asawa mo, anak mo, emergency na. Wala na po kami pre-ward. Sir Rod, agantay kang bukas ng umaga. Kita mo na hirap na yung misis mo, Nangihingalo na anak yung mo. pasyente. Exactly. Dadalhin mo lang. Sige na po, maisip mo, bahala na. Sige po, ilagay nyo na lang po sa pay ward. Lalo na kung yung pasyente nagsabi, hindi ko na kaya, sweetheart, o daddy, hindi ko na kaya. Maguguluhan ka, isasabak mo na. Sige na, ipasok mo na ho dyan sa pay ward, bahala na. Yun ho yung problema natin. Yan ang mga problema na kaya asikasuhin ho natin. Hindi yung mga impeachment dito, kaliwa kanan, impeach si Vice President, impeach si Pangulo, tapos mga accountability nila. Okay lang ho yun. Pag may oras, pero paano yung pagkain, di po ba? Tapos dadagdag pa ito mga buang nagagawa-gawa ng kwento. Sabi, si ganito, si ganun. Dahil lamang sinama yung pangalan mo dahil tatakbo kang Vice President. Kaya mensahe ko, Rod, before we end up, hindi po ako tatakbong Vice President, wag ko kayo matakot. Yung mga kinakabahan dyan. At umpisa na hong naninira for 2028 elections, I will not run for Vice President. Baka nanginginig na sila, Senator Kasi nung narinig nila sir, nako! Na-experience ko kasi. Isama natin yung pangalan. Na-experience ko kasi, Sir Rod. Nung last year lang, naging testigo ko rin din, diba? Nabalita, ang dami kong kaso. Ilang
disqualification ang sinampa sa akin, puro citizenship. Inasagot naman po yan. Mm. Sinabi na mismo ng US Embassy, hindi nga, sila na nga nagsabi. Patuloy ngayon hanggang sa umakyat na sa Supreme Court. Finally, may decision ng Supreme Court. Wala, binasura na lahat ng reklamo. Yung sinasabing kredibilidad dahil may libel case ako, trabaho naman natin yung road, di ba? Mhm. Sabi nga, parang ika nga, medalya ang libel. Pag ikaw hindi na libel, walang katuturan, hindi matapang yung story mo. May libel, anong gagawin natin? Oo, tama. Yun ang... Senator, hindi ko maintindihan, maiba tayo, no? Pahabol lang ito. Bilang chairman din po ng Committee on Foreign Relations, may nakatagdo ko kayong meeting with the DFA at Chinese ambassador. O nakipag-meeting na? O tapos na? Opo, nakipag-meeting na po tayo. Anong Sir nangyari? Rod. Update lang po. Natabunan lang kasi yung meeting natin. Okay naman po na napagkasunduan po namin pareho. This meeting was arranged by the DFA na dapat patuloy po ang dialogo, open po. Open naman po sila sa kabila na patuloy po ang dialogo. Pag may mga reklamo, iparating lang sa kanila. At sila din, may mga reklamo din kasi sila. Ang sabi po kasi ng Chinese ambassador, may claim din kami dyan, historically. Kaya sabi ko naman, meron din kami, lalo na kami nasa arbitral ruling, sa UNCLOS. At isa kayo sa pumirma dyan, signatory sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Isa ho sila sa mga signatory doon. So sabi ko, kaya nga sabi nila, tinatapos na lang, Sir Rod, kaya mas maganda siguro, medyo maghinay-hinay po pareho, pati ang China siguro. Kaya may tinatapos po na Code of Conduct. Ito pong Code of Conduct po, ito po yung sa 5 bansa na claimant po dyan, Vietnam, Malaysia, Brunei, tayo po. Well, kasama na rin po dyan yung China po, parang China po. Dati po, ayaw nila yan, ayaw nilang pairalin yun, pirmahan yung Code of Conduct. Pero ngayon po, makapapayag sila according to this ambassador, kay Ambassador Kwan. Ang Code of Conduct po ay wala hong magsasakitan po dyan. Hayaan lang po yung mga mangingisda po dyan. At wala magpapatrolya ng mga Navy o kailangan Coast Guard. Tapos meron din po, inaantay na lamang natin yung Joint Memorandum Agreement of Understanding between Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Ang mangyayari po, hindi na sila magsasakitan sa agreement ng kundi magpapatrolya. Pareho sabay sila magpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Tayo sa West Philippine Sea, sila sa South China Sea. Pag nagsalubong ang barko natin, hindi na po bobombahin ng China yung barko ng Coast Guard. Yun po ang mas maganda. Sabi ko nga, bakit di tayo pwedeng peacefully coexist? Kunwari, pagkapit-bahay mo, Sir Rod, di ba? Bakod lang yung pagitan nyo na maliit na bakod. Pagkatapos nakikita mo yung mukha niya. Alam mo, magsuntukan ka, itiradurin mo. Dito, magkita man kayo, mag-radio challenge kayo. Philippine Coast Guard, this is China waters. Sabihin naman ng Philippine Coast Guard, China Coast Guard, this is Philippine water. Bayaan mo, maghapon kayo mag-challenge dyan. Pero wag lang kayo magsakitan, di ba? Wag mo banggain yung barko namin. Wag mo bombahin ng tubig. So, kailangan natin mapairali nga yung Memorandum of Understanding, MOU. Okay. Oo. So, mabuti yan, Senator, because yan din talaga ang matagal nang hinihintay, lalo tigit ng ating mga kababayan dyan sa may Kalayaan Island. Yung mga mangingisda na apektado. Hindi lang sa Kalayaan, Sir Rod, yung dito sa Baho de Masinloc. Opo, meron akong maliit na property dyan sa Bataan at may mga nakakausap tayo, mga mangingisda. Ay, yun po ang sabi nila, ang sinasabi nila, nahihirapan sila. So, naiparating din natin po yan sa ambassador. Dati daw po, nung nakarang administrasyon, pinapayagan na mangisda sa isang lagoon dyan, yung Philippine fisherman at saka yung mga Chinese fisherman sa isang lagoon. Wala raw pong problema. Wala naman hong away. Pareho sila. So, yan ho ang gagawin natin doon sa Code of Conduct. Antayin na lang po natin para wala na hong magkasakitan. Alright. Senator, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you po, Sir Rod. Thank you. Alright. Chairman ng Games and Amusement and Social Justice and Welfare and